Pagpasensya nyo na, ito lang yung sinobra natin. Ayan, kung mapapansin nyo, meron dyang ammunition o ammo. Ang kunat talaga mga kabataan airsoft. Next time na lang ulit yung damit nyo, no? Pag nakahanap tayo na. Ayun, good morning mga kabataan airsoft. Bali, meron na naman akong bagong ipapakita sa inyo. At syempre, ang ipapakita ko ngayon ay isang WE airsoft pistol. Na ito nga yung box niya. Makikita nyo na nga sa box niya kung ano yung itsura ng pistol na to. Ito nga pala yung WE High Kappa IREX. Ito yung kalahi ng WE T-Rex. Ayan, bago natin buksan, papakita ko muna sa inyo yung box. Ito nga itsura ng box niya. Ayan, printed yung harapan ng kanyang box. Makikita nyo dyan yung itsura niya. Tapos WE High Kappa. Ayan, website ng WE. Tsaka yung IREX. Tapos meron ding sticker dito na kulay silver na may nakalagay na two-tone. Kasi nga, two-tone color to. Pinaghalong kulay ng black tsaka silver. Makikita nyo kung gaano kaganda yung combination ng kulay na to. Yan, sa gilid niya, ito yung makikita nyo. Yan, WE, tapos WE website. Dito naman, airsoft gun, tsaka logo ng WE. Dito naman sa kabilang side, ganun din, kapares lang ng kabilang side. Dito sa bandang ibabaw, ito yung mga nakasulat sa kanya. O ngayon, buksan na nga natin para makakita na natin yung itsura ng unit na to. Sa loob ng box niya, makikita naman natin yung owner's manual niya. I-scan nyo yan yung QR code na yan. Kung gusto yung English, ito. Ayan, para makita natin yung instruction ng unit nyo. Tapos, ito na nga yung WE IREX, napakapugi, diba? Tignan nyo na may itsura, sobrang gwapo. Sa loob ng box niya, meron nga siyang kasamang magazine, syempre. Ito yung 30 rounds na magazine capacity ni WE. Pero hindi natin kailangan punuin yan. 29 lang ilagay natin o 28, sapat na yan. Basta mag-lockdown tayo isa para makakalaro pa yung magazine yung follower at yung kanyang spring. Kasi kapag sinagad natin wala ng space, hindi na siya makababa ng sagad dito. Hindi siya maglo-load na maayos. Ito naman yung makikita pa natin sa loob ng box niya, yung kanyang base pad. Nilalagay dito yan sa rear sight kapag gusto niyo magkabit ng optic sight. Pinaka-adapter siya. Tatanggalin niyo yon yung kanyang rear sight, tapos ikakabit ito. Kung gusto niyo maglagay ng mga optic sight gaya na red dot. Tapos meron siyang kasamang damper. Ito yung nakalagay sa parang hugis bala niya na extender ng kanyang recoil guide. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nilalagay ito, yung kulay puti na to. O ngayon, dito naman tayo sa unit mismo. Syempre naka-plastic yan, ganyan si WE magpack ng kanilang mga unit, talagang naka-plastic para hindi napapasukan ng alikabok galing sa loob ng box. Pagka naalog kasi ng naalog, napupulbos yung pinaka-loob ng box, kaya pina-plastic ni WE. Ito na nga itsura ng WE IREX mga kabataan airsoft. Kung mapapansin nyo, napakahaba niya, diba? Kasi nga 6.0 to, ibig sabihin ni 6 inches ang haba ng kanyang barrel. Pero mas mahaba pa rin sa kanya yung WE High Kappa Dragon, kasi 7.0 yung WE High Kappa Dragon. Ito 6.0, kaya mas mahaba siya. Pero mas maiksi sa kanya yung WE T-Rex, kasi ang T-Rex ay 5.1. Ayan ang haba ng barrel. Ito yung WE T-Rex natin, yung personal natin WE T-Rex. Hindi na natin tinanggal yung silencer, pero makikita nyo dito na mas mahaba yung barrel at yung slide length ng WE IREX kumpara sa WE T-Rex. Mahaba siya. Titignan natin kung yung haba niya nakakatulong ba sa kanyang power output. Tingnan natin kung mas malakas nga ba siya kumpara sa mga 5.1 high kappa ni WE. Ito naman yung makikita natin sa itsura niya. Meron siyang front serration tsaka rear serration na merong combination ng silver at black na color. Medyo magaspang din siya na nakakatulong sigurado para mas mapadali nyo yung pagkasa nyo sa kanya. Meron din siyang napakahabang railings dito na pwede nating paglagyan ng iba't ibang klaseng accessories tulad ng mga flashlight tsaka laser. Ayan, pwede nating ilagay yan sa napakahabang railings na to. Tapos meron nga din siyang cutting sa bandang ibabaw ng kanyang slide na nagsisilbing compensator. Ngayon naiiwan niya yung part na yan kapag kinasa natin yung kanyang slide. Ayan, iwan siya. Ibig sabihin nakalagay na ang kanyang compensator sa ibabaw ng kanyang outer barrel. Kasama na sa outer barrel niya yan. Meron din siyang mga logo dito na hindi ko masabi kung ano ang ibig sabihin nito. Ayan, dito rin sa kabila. Di ako nakapag-research kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga nakasulat sa slide ng WE IREX na to.
Ayan, sa kanyang barrel makikita niya meron din siyang cut sa part ng slide na to para makita niyo yung nakalagay sa kanyang barrel na WET, ibig sabihin WE Technology. Ganun din sa kabila, meron din nakalagay dyan na WET, WE Technology. Ayan, ang kanyang hammer ay kulay silver, ang kanyang trigger ay kulay itim, ang kanyang trigger guard ay kulay itim din. Tapos ang kanyang magwheel, ayan, silver yan. Tapos meron siya sa grip na emblem ng WE. Sa kabilang part ng kanyang grip, ganun din, meron ding emblem yan ng WE. At syempre, ang kanyang front sight ay tulad ng WE T-Rex ay kulay green na fiber optic. Ang kanyang rear sight naman ay kulay orange na fiber optic. Tapos sa kanyang barrel, may nakalagay dyan na 45 ACP kasi ang nire-replicate nga ng WE I-Rex ay isang 45 ACP na 2011 pistol. Ngayon, buksan natin yung loob niya. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura ng kanyang loob at kung saan nilalagay ito yung pinaka-damper niya. Yan, tanggalin lang natin to yung kanyang slide stop para mabuksan natin. At ito na nga yung internal parts niya. Ayan, kung mapapansin nyo, meron diyang ammunition o ammo. Ayan, no? Meron siyang bala pero hindi yan tunay na bala. Ito yung nagsisilbing extender niya ng kanyang recoil guide. Kasi nga masyadong mahaba siguro. Kaya ganito yung naisipan ni WE na gawin sa kanilang WE I-Rex. Ayan, pag tinanggal natin, makikita natin kung ano nga ba yung talagang purpose niya. Ayan, tinanggal na natin yung kanyang recoil assembly. Ayan o, eto yan yung kulay ano na yan, yung kulay puti na yan. Dito nilalagay yan, may extrang kasama yan out of the box. Tapos ito naman, nakadikit yan yung pinakabala na yan, nakadikit dito sa kanyang recoil guide. Kasi nga ang purpose niyan para makatukod yung kanyang recoil guide dito sa kanyang hop-up assembly. Kaya nilagyan ng ganyan ni WE. At syempre dahil 2011 platform nga ang WE I-Rex, hindi mawawala yung tatlong safety ni 1911 dyan. Ano nga ba yung tatlong safety ni 1911 at saka ni 2011? Unang-una yung kanyang thumb safety. Ayan. Pag nakaangat yan yung thumb safety na yan, tapos ambidextrous yan ha. Pag nakataas siya, hindi nyo makakalabit yan yung trigger nyo pag naka-engage yung kanyang safety. Tapos ang isa pa sa kanyang safety, ito yung grip safety. Kapag hindi nakadiin yan, kapag hindi ka naka-fully grip, hindi mo makakalabit yung trigger niya. Kahit anong pigahan mo dyan, hindi mo makakalabit. Basta hindi nakadiin to. Pero kapag nadiinan na yan, dahil naka-fully grip ka na, makakalabit mo na yan, papalo na yung hammer niyan. Tapos ang isa sa kanyang safety ay ang half cock. Bali, aalalayan mo to yung kanyang hammer, tapos kalabitin mo yung trigger. Naka half cock na siya. Bali, ginagamit niya kung chamber loaded ka na. Halimbawa, may laman na yung chamber mo, tapos yung holster mo, gusto mo mas safe, talagang hindi siya makakalabit, kahit di naka-engage yung safety, half cock mo lang, hindi siya papalo. Ngayon, kung ready to fight ka na, halimbawa, kailangan mo nang iputok, ibaba mo lang yan yung hammer niya. Pag nakababa na yan, maipapalo mo na yan. Ayan yung tatlong safety ng WE I-Rex. Nilagyan na natin siya ng BBs. Meron nga siyang 30 rounds na magazine capacity. Kasya pa isa pero 29 rounds lang yung nilagay natin kasi wala nang space to yung magazine follower niya kapag nilagyan pa natin ng isa. Kaya advisable sa kanya 29 rounds lang. Lagyan natin ng green gas para malaman natin kung gaano nga ba kalakas tong WE I-Rex na to. Tignan natin kung mas malakas nga ba siya sa mga high kappa na 5.1. Yan. Ang paglalagay ng green gas sa kanya, kailangan nakataob yung magazine nyo, pati yung lata ng green gas nyo. Kasi kapag nakataas yan, hindi siya magkakarga na maayos. Ayan, lagyan na natin. Tapos bilang lang kayo ng 3 to 5 seconds. Kapag nailapat nyo na siya na maayos, idiin nyo lang. 3 to 5 seconds lang, sapat na yun para sa isang full loads ng magazine. Pwede naman kayo sumobra, pwede kayo umabot ng 10 seconds. Kaya nga lang, sayang nga lang yung sinosobra yung kargang gas. Kasi kada putok lang yun tumatapon. Kada putok pagka sobrang gas. Kaya 3 to 5 seconds lang, sapat na yun para sa isang full loads. Meron tayong 3 seconds. Wala dapat? Wala pa akong dala tropa mga kabataan airsoft. Bali, nagdadatingan na yung mga tropa natin dito. Kaya mag-start pa lang sana tayo mag-video. Teka lang, may bibigay ako, wala pang damit Hindi ko pa nakasagasa tropa Oh, pangulam. Pwede na ba ito, pangulam? Oh, pangulam. Tuyo to, tuyo. Pagpasensya nyo na, ito lang yung sinobra natin. Ayan yung damit sa susunod na. Hindi ko pa nakasikaso nakakalimutan ko busy tayo O sige, magbibideo muna ako Tuyo yan, masarap yan. Bawi na lang ako next time kasi ayan lang sumobra natin tropa
Oh, sige. Bago ka pa. Ha? Bago ka linggo. Linggo? Oo. Linggo? Oh, linggo ngayon. Oh, ayan, kumakain na yata kayo eh. Oo, kaya. Oh, kumain na, tapusin mo na yung pagkain. Ayan, pang-ulam. Ubus na. Ubus na. Ako di pa ako nanananghalian eh, tsaka almusal eh. Kape lang, kape. Magbibideo muna tayo para sa mga kabataan na natin ha. Babay muna kayo. Yo. O yan mga kabataan na resop, iko-chrono test natin to yung WE IREX. Unang putok 383.8. Ayan, medyo maliwanag kasi di gaano kita. 382.8. 370.2, medyo nagdadrop na siya pero lakas niya kasi nga 6 inches siya. 369.9. O yan mga kabataan na resop, bali nagre-range siya ng 360 to 380 fps. Ayun yung lakas niya. 368.1. O yan mga kabataan na resop, bali susubukan naman natin sa Texas Target to, yung WE IREX. Tingnan natin kung gaano nga ba siya kaganda tumama. Boom. Sa full lahat mga kabataan na resop. Solid. Ayun, bumaon pa yung bala sa gitna ng Texas Target. Papakita ko sa inyo. Ay, sakto sa may Allen bolt. Mga kabataan na resop, pumasok dito sakto sa butas ng Allen yung bala. Kaya namuti siya. Pasok na pasok. O, diyan ka na lang. O yan mga kabataan na resop, dito naman natin susubukan sa bote ng Alfonso yung WE IREX. Tingnan natin kung kaya niya bang basagin. Unang putok. Una talaga ng bote ng Alfonso. Yun, nakaubos tayo na isang round ng magazine pero hindi niya nabasag kahit na 380 fps siya. Medyo makunat kasi yung bote ng Alfonso. O yan, subukan ulit natin mga kabataan na resop kung kaya bang basagin to. Dito naman tayo sa isang bote, tingnan natin baka mapasag niya to. Kunat, ang kunat talaga mga kabataan na resop. Hindi niya mabasag-basag oh. Ala, hindi niya kinayang basagin yung bote ng Alfonso. Ayan mga kabataan na resop, hanggang dito na lang yung munting review natin sa WE IREX. Nagre-range nga siya ng 360 to 380 fps. Ngayon, kahit na ganun siya kalakas, ginamitan natin siya ng .30 na BBs. Hindi niya kinayang basagin tong bote ng Alfonso. Medyo matigas kasi talaga tong bote ng Alfonso, kaya mahirap siyang basagin. Pero sigurado yung ibang bote kayang-kayang basagin ito, tulad ng bote ng Gin, Red Horse, kasi mas manipis yung kumpara dito sa bote ng Alfonso. O ayan mga kabataan na resop, maraming salamat sa munting panonood nyo. Sana nagustuhan nyo yung munting review natin sa napakapoging WE IREX na to. Ayan. Bye-bye na mga tropa. Bye-bye. Okay, ninyo yung tuyo nyo ha. Bye-bye. Sige na, uwi na ako. Next time na lang ulit yung damit nyo no. Pag nakahanap tayo na. Kukunin ko yan. Bye-bye.